Mga ka-senior, alam nating lahat na ang mangga ay isa sa mga pinakamamahal nating prutas dito sa Pilipinas. Mula pa nung bata tayo, lagi itong kasama sa panghimagas, sausawan sa bagoong, halo-halo o simpleng merienda kapag taginit. Pero habang tumatanda, hindi na pareho ang reaksyon ng katawan natin sa mga kinakain natin. Typical sa nutrition ng mga seniors, tumataas ang sensitivity natin sa mga pagkain. Mataas sa asukal, maasim o may epekto sa digestion at blood sugar. At kasama rito, oo ang mangga, hindi ibig sabihing bawal na kundi kailangan ng maging mas maingat. Sa totoo lang, maraming Pilipino na nasa edad 60 pataas ang hindi alam na may mango mistakes. Pala na pwedeng magdulot ng biglang pagtaas ng blood sugar, pananakit ng tiyan, acidity, allergy flare-up o paglala ng arthritis flare dahil sa sobrang fructose. Kaya sa video na ito, ibabahagi natin ang pinakadelikadong mali sa pagkain ng mangga na dapat iwasan ng mga seniors at bakit sinasabi ng mga eksperto na mahalagang sundin ito. Bukod dito, ilalapat natin sa tunay na karanasan ng mga nakatatanda, mga tuday na nangyayari sa pang-araw-araw nating pagkain lalo na para sa mga nakatira sa probinsya kung saan sabay-sabay ang pag-ani ng mangga. Kaya hindi maiwasan maparami ang kain. Makinig mabuti dahil kahit paborito natin ang mangga, may tamang paraan ng pagkain para manatiling malakas ang ating puso. Sugar level tuhod at tiyan. Kaya kung mahilig ka sa mangga, karabawo, Indian, piko o kahit hilaw na may bagoong, etong video ay para sa iyo. Unang pagkakamali, sobrang pagkain ng manggang hinog, delikado sa blood sugar. Maraming Pinoy seniors ang hindi alam na ang hinog na mangga ay kabilang sa pinakamataas ang fructose at natural sugar sa lahat ng tropical fruits. Ayon sa research mula sa Journal of Nutrition and Healthy Aging, mas mabilis tumaas ang blood sugar ng mga taong 60 plus kapag kumain ng sobrang hinog na prutas kumpara sa mas bata dahil humihina ang insulin response at digestion. Kaya kung dati ay kaya mong kumain ng 2 malaking mangga sa isang upuan, ngayon ay pwedeng magdulot ito ng biglaang panghihina, pagpapawis, pagkahilo at matinding uhaw. Mga sintomas ng sugar spike. Kadalasan, nasasabi ng mga lolo't lola prutas lang naman, natural naman ang tamis. Pero hindi ibig sabihin na safe ito kapag sobra-sobra. Lalo na kung may diabetes, borderline sugar, fatty liver o mataas ang triglycerides. May mga kaso pa nga na isang mangga lang ang kinain ng senior sa gabi pero umaga pa lang. Mataas na ang fasting sugar nila. Bakit? Dahil ang fructose ay napupunta agad sa atay at kung sobra, nagiging fat deposit. Kaya mahalagang tandaan para sa seniors, 1-2 hanggang tasa lamang ng mangga kada kain ang ligtas para sa karamihan at mas mabuti kung hindi araw-araw. Isa pang tip, kung gusto mo pa rin kumain ng hinog, sabayan mo ng prutas na mataas sa fiber tulad ng papaya o mansanas para humang pagsipsip ng sugar. Tandaan, hindi bawal ang hinog na mangga pero ang edad nating mga seniors hindi natin dapat binabaliwala ang sugar control. Pangalawang pagkakakamali, pagkain ng mangga kapag walang laman ang tiyan. Sanhi ng acid reflux. Napakaraming Filipino seniors ang nagsasabi ng problema sa asim sa dibdib, pananakit sa sikmura, hirap huminga dahil sa reflux o pamumulikat sa tiyan, at madalas hindi nila alam na may kinalaman. Pala ito sa pagkain ng mangga kapag walang laman ang tiyan. Ayon sa gastroenterology research reports, ang mangga ay may natural acids at enzymes, tulad ng amyase at citric acid na maaring mag-trigger ng hyperacidity kapag walang kasabay na pagkain. Sa mga bata, mabilis itong nawawala pero sa seniors, mas mahina na ang mucosa lining ng tiyan. Ibig sabihin, mas madaling mairita. Kapag kumain ka ng hilaw o hinog na mangga sa umaga nang wala pang kahit anong pagkain, mabilis itong nagpapataas ng gastric acid. Kaya maraming nakakatanda ang biglang nakakaranas ng pagsakit ng dibdib, paninikip ng lalamunan o pagsusuka. Sa probinsya, karaniwan ang ganitong eksena, may nagbigay lang bagong pitas na mangga. Masarap kaya unang kain agad kahit may laman o wala ang sikmura. Pero kapag lumipas ang 30 minuto, sumasakit na ang tiyan. Kaya mahalagang paalala, huwag kakain ng mangga kapag gutom na gutom. Mas mainam kung kakain nito pagkatapos kumain ng regular meal o kaya ay may kasamang pagkain, may fiber o prote. Ang mangga ay masarap. Oo, pero tandaan kapag walang laman ang tiyan, ito ay parang masyadong matapang para sa laman loob ng seniors. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito,
Paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlong pagkakakamali. Sobrang pagkain ng hilaw na mangga nagdudulot ng constipation, gas at pananakit ng kaso-kasuan. Sa Pilipinas, hindi mawawala sa tradisyon ang hilaw na mangga na may bagoong. Paborito ng marami lalo na ng mga lolo't lola na mahilig sa maasim at maalat. Pero ayon sa Asian Digestive Health, studies at iba pang pananaliksik sa digestive health ng senior sa Asia, ang hilaw na mangga ay mataas sa resistant starch at mas mababa ang fiber kumpara sa hinog na mangga. Kapag mataas ang resistant starch, mas mabagal itong natutunaw at mas hirap iproseso ng bituka ng mga nakatatanda, na natural ng may mas mabagal na bowel movement dahil sa pagtanda. Maraming senior sa Pilipinas ang nagkukwento sa mga klinika. Araw-araw silang kumakain ng hilaw na mangga summer dahil nakakagana talaga. Pero pagkatapos ng ilang araw, napapansin nilang sumasakit ang puson, lumalaki ang tiyan dahil sa gas at minsan ay hindi sila makadumi ng 2 to 3 araw. Ito ay dahil ang resistant starch ay nag-ferment sa bituka at nagdudulot gas at bloating. Sa digestive research, higit pa rito, kapag sinabayan ng hilaw na mangga ng maalat na bagoong, tumataas ang sodium intake na maaaring mag-trigger ng water retention, pamamaga ng kasukasuhan at paglala ng arthritis ayon sa mga pag-aaral sa sodium sensitivity ng seniors na may hypertension at joint inflammation. Kaya kung napapansin mong sumasakit ang tuhod, daliri o nanlalambot ang kasukasuhan kinabukasan matapos kumain ng hilaw na mangga, hindi ito guni-guni. Maraming seniors ang may parehong reklamo sa mga health consultation report sa Pilipinas. Ano ang tamang paraan? Kung talagang paborito mo ang hilaw na mangga, pwede ka pa rin. Pero limitahan sa 2 to 3 hiwa lang. Ugaliing uminom ng maraming tubig at sabayan ito ng high fiber, fruits tulad ng pakwan, papaya o saging para hindi magbara ang bituka. Iwasan din ito kapag may acid, reflux o kapag sumasakit na ang tiyan, dahil ang asim ng hilaw na mangga ay maaaring mag-trigger ng hyperacidity. Tandaan, mas ang hilaw paborito ng kultura pero para sa seniors, ang sikreto ay tamang dami at tamang timing. Pang-apat na pagkakamali, pagkain ng mangga kasabay ng sobrang maalat o mamantika. Delikado sa puso ng seniors. Karaniwang eksena sa bawat pamilyang Pilipino ang snack combo na hilaw ng mangga at bagoong, mangga at chicharon o mangga at pritong isda. Masarap, maalala at bahagi ng kulturang Pinoy. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, kabilang na ang research insights mula sa Philippine Heart Center at mga publikasyon sa Journal of Hypertension, delikado ang kombinasyong ito para sa mga seniors dahil sa mabilis na epekto nito sa presyon at puso. Kapag tinagsabay mo ang mataas sa fructose, hilaw na mangga at mataas sa sodium o cholesterol, bagoong, pritong isda, chicharon, nagkakaroon ng triple hit sa cardiovascular system. 1. Mas mabilis na pagtaas ng blood pressure. 2. Mas mataas ang fluid retention. At 3. Mas mabigat na trabaho para sa puso. Sa mga pag-aaral, napatunayan na ang fructose mula sa mangga ay nagpapabilis ng sodium absorption kaya't mas tumataas ang presyon lalo na sa mga senior na may borderline hypertension. Kaya hindi ka taka-taka kung bakit may mga matatanda na biglang nahihilo, sumasakit ang ulo o nakakaramdam ng paninikip sa dibdib matapos kumain ng hilaw na mangga na may bagong. Ayon din sa mga cardiology reviews, ang kombinasyong maalat plus matamis plus mamantika ay maaaring mag-trigger ng acute blood pressure spikes, isang panganib para sa mga may maintenance sa puso. Hindi rin ito simpleng pagkaing bawal. Ito ay tungkol sa paano at gaano karami. Dahil habang masarap ang kulturang Pinoy na sawsawang mangga at bagoong, ang kaligtasan ng puso ang masahin, pero hindi ibig sabihin ay hindi ka na pwedeng kumain ng paborito mong combo. May mga paraan para maging ligtas. 1. Pumili ng low-sodong bagoong o gumawa ng homemade variant na mas kaunti ang asin. 2. Kung hanap mo talaga ang alat, pwedeng konting rock salt o chia seeds bilang alternatibong texture. 3. Iwasang mabagal na ang metabolism ang sobrang fructose sa late evening hours ay mas mabilis, nagdudulot ng kabag, bigat ng tiyan, hyperacidity at hirap makatulog. Ayon sa research mula sa American Journal of Clinical Nutrition, mas tumataas
ang acidity at gastric pressure sa gabi kaya mas mataas ang posibilidad ng acid reflux, ubos sa gabi at pananakit ng dibdib kapag may kinain ng matatamis o acidic bago matulog. Dagdag pa rito, kapag matamis ang mangga at wala ng physical activity sa hapon o gabi, mas mataas ang tansa na ang fructose ay maging stored fat. Ito ang rason kung bakit maraming seniors ang napapansing lumalaki ang bilbil kahit kaunti lang ang kinakain. Sinusuportahan. Ito ng metabolic studies na nagpapakitang mas mabagal ang fat-burning process sa gabi kumpara sa daytime. Sa kultura natin bilang Pinoy, mahalagang tradisyon ang pagkain ng prutas. Pero ayon sa maraming dietitians at liver specialists, ang tamang oras, ang pinakaimportante, pinakamainam kainin ng mangga mula umaga hanggang hapon at iwasan. Ito paglampas 6 p.m., lalo na kung may diabetes, fatty liver, GERD acid reflux. Sa tamang timing, mas napapakinabangan ng katawan ang sustansya ng mangga nang hindi sinasakripisyo ang tulog at kalusugan ng atay. Pangwakas na kaisipan. Mga kasenyor, ang mangga ay biyaya at parte ng ating kulturang Pilipino. Hindi natin kailangang iwasan ito. Kailangan lang natin itong kainin ng may tamang kaalaman. Ayon sa mga eksperto, ang tamang pagkain ng mangga ay pwedeng magbigay ng vitamin C, antioxidants, fiber at lakas sa katawan. Pero kung mali ang paraan, maaari itong magdulot ng problema sa puso, tiyan, kasukasuan, balat at blood sugar. Hindi natin kailangan maging takot sa mangga. Kailangan lang natin maging mas maalam at mas responsable sa ating katawan habang tumatanda. Ang bawat panghikayat na ito ay nakabase sa research at tunay na karanasan ng libo-libong senior sa Pilipinas. At kung susundin mo ang mga payong ito, paglimit sa hinog, pag-iwas, kumain ng walang laman ng tiyan, pagkontrol sa hilaw, pag-ingat sa alat, pagtingin sa allergy at pag-iwas sa pagkain sa gabi, makakainin mo pa rin ang paborito mong mangga nang hindi sinasaktan ang iyong kalusugan. Tandaan, hindi ang edad ang nagdidikta kung gaano tayo tatagal kundi ang ating araw-araw na pagpili. Kaya kung mahal mo ang mangga, mahalin mo rin ang iyong kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na